Wala na sigurong sports ang mas kapanapanabik at mas kaabang-abang pa kaysa sa boxing. Dahil ito nga po yung sports na talagang mapipil mo yung kaba at excitement lalo na isa sa mga paborito mong boxer ang lumalaban. Alam naman natin na sa kasalukuyan, karamihan sa ating mga boxing legend ay papatapos na nga po ang karera. Subalit wag po tayong malungkot sapagkat kung marami mang legend na magre-retiro, ay ito rin naman ang simula ng mga bagong sibol na boksingero. At ito nga po ang ating pag-uusapan ngayon, ang 10 Pinoy na gumimbal sa mundo ng Philippine boxing. Una nga po sa ating listahan ay itong si Christian Araneta, ang tinaguriang dabam ng Philippine boxing. Isa nga po sa mga pinakamatikas ngayon sa light flyweight division. Makakatapat naman nito ang nooy dumayo pa ng Pinas na Thai boxer na si Sanchay Yotbul. So okay, simulan natin ang bakbakan. Combate winner by technical knockout, Christian Dabam Araneta. Pangalawa sa ating listahan ay itong si Kenneth Luber, isang undefeated Pinoy prospect na kasalukuyang nangangampanya sa bantamweight division. Isa nga po itong si Luber sa masasabi ko na isa nga po sa mga pinakamakisig ngayon sa era ng Philippine boxing. Dahil kanyo, bukod nga sa kanyang angking bilis, ay nagtataglay din ito ng mabibigat na mga kamao. Bagito, pero masasabi natin talagang may future. At dahil nga po sa kanyang sunod-sunod na panalo, December 15, 2024, ay nabigyan ito ng pagkakataon na dumayo sa bansang Japan. Makakatapat nito ang Japanese fighter na si Tulio De Canarudo. So wala na nga pong intro-intro, simulan natin ang laban.
どうかというの気になります。序盤強いですね、グルフェロ。いきなりダウンが奪われました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。そこで左フック。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくフェイントを入れました。サンチェスのこれからいきなりいった。ついた。サンチェスが返した。残りは30秒。左を返した。右。1ラウンドテクニカルノックアウト。いやー、まずは広瀬さん、あっという間に終わってしまいました。ストップダッチはですね、はい。しょうもない。岩さんの言ってることももちろん分かります。さあ、亀谷さんいかがでしょうか。いや、サンチェス、いい選手ですし、実際いい試合に迎えてて、打ち込みましたしね。まずは最初のダウンというのは思わず手をついたところ、これが2度目のダウンということになりました。本当に、この試合、西村もそうですけど、すべて反映して、フォローすべきだと思いますね。いや、そうですね。よくこの試合、開催までこぎつけてくれた。これだけはもう、目を忘れないように。いや、本当そうですね。オーケーと、そうですね。At ang pangatlo sa ating listahan ay ang pride ng Northern Samar Philippines na si Leboy Atencio na may record na 6 wins, 3 knockouts at may isang talo. Makakatapat naman nito ang undefeated Singaporean boxer na si Prithviraj Elanceran na may 7 panalo at take note, 7 nga po sa kanyang tinalo ay isa lang ang nakaligtas na hindi ma-knockout. Kaya naman panoorin natin ang makapanindig balahibong bakbakan ng dalawang fighter. Okay, let's go! Round 1.
Christian Gonzalez, ang isa sa mga ipinagmamalaking prospect noon ng Golden Boy promotion. Umugong ang pangalan nito noon dahil sa kanyang sunod-sunod na impresibong knockout win. Kaya naman bilang pampataba raw sa kanyang kartada, taong 2017 ay itinapat naman ito sa isang Pinoy na si Romero Duno. Llamadong-llamado nga po pagdating sa pustahan ang makakatapat ng ating bida, sapagkat noong mga panahon na ito ay hindi pa kilala ang ating kababayan at ito ang kanyang unang pagkakataon na mapalaban sa Amerika. Sa magaganap na laban, si Gonzalez ay may impresibong record na 16 wins, 14 knockouts at wala nga pong talo. Habang ang ating Pinoy na bida ay may record naman 13 wins, 11 knockouts at may isang talo. Bago ang laban ay marami nga pong nag-aakala na magiging isang madaling laban lang ito para sa undefeated na Meksikano. Subalit ang hindi nila alam ay may pamatay na kanan ng Pinoy. At pagdating nga po ng mismong laban ay naging agresibo agad ang mga banat itong si Gonzalez. Napilit idinidikit sa lubid ang ating bida upang makorner at makapagpatama ng solid. Pero syempre, hindi naman basta-basta magpapadaig ang ating bida, kung saan nga ay gumaganti rin ng mga solidong patama na talaga namang iniinda ng kalaban. Very aggressive. Establishing his jab, which I said earlier on, I think is key in any fight. You know, I think his punches are definitely looking stronger and more effective than Duno's punches right now. This is ruthless Romero Duno. Ruthless in the mall in the Philippines. He will stand there with you. And you know what the problem is right now? He's standing in. A lot of people watching this fight all over the United States. In Carson, from Tamaulipas, Mexico. He's watching us in Lake Elsinore. Pro debut on the Canelo Chavez card in Las Vegas. At bago nga po matapos ang first round, ay isang solidong kanang suntok ang sumapol sa mukha nitong si Gonzalez, dahilan para bumagsak ito at mabilangan ng referee. Oh! And he goes down here in the first! He's definitely hurt. Tumayo pa rin naman ito at nagpatuloy sa laban, subalit makikita na hilong-hilo ito sa suntok na tinamo mula sa Pinoy. Maswerte na lang at nakaligtas pa sa unang round dahil saktong naubos na ang oras. Final seconds of the first round, and he has no idea where he's at. Big first round there, you know. At sa mga sumunod na round, ay makikitang wala pa ring takot na nakikipagsabayan nitong si Gonzalez sa ating kababayan. Agresibo at sugod pa rin siya ng sugod. Kaya naman, isang malutong na right hook ang muli nga pong sumapol sa mukha nitong si Gonzalez na siyang tumapo sa laban. Not let him unfurl his quick hands from the out number 2 as he gathers his legs. Because Ciampa's just walking forward right again the same way as he got caught in the last time. Again, Oh! gets caught for the second time. An overhand right by Duno, right on the chin. Drops Ciampa Gonzalez. His eyes are glazed. I don't know if they're gonna let him keep going. It's And it is over. A At dahil sa minahina niya ang Pinoy, stretcher ang inabot nitong si Gonzalez. You know, Ryan Scalia tweeted at us here, said that was a different Duno than the one that fought Alex. March ng 2022 ay isa na namang undefeated prospect mula sa Argentina ang nakatapat ng ating kababayan, ang bata ni Maidana na marami ang nagsasabing susunod raw na boxing superstar ng Argentina na si Mauro Gauto, kung saan ay naipares nga po ito sa isa nating kababayan, ang pride ng Agusan del Sur na si Miel Pajardo. Sa magiging laban, si Gauto ay may impresibong record na 17 wins, 12 knockouts at wala nga pong talo. Ibang klase nga po ang boxer na ito dahil ito lang naman ay pangwalo sa ranking ng The Ring sa mini flyweight. Pero nang maglaban na ang dalawang boksingero sa ibabaw ng ring ay tila ba naging isang mahinang nilalang ang kalaban ng ating bida. Bugbog sarado nga po ang sinasabing susunod na boxing superstar ng Argentina. At wala nga pong kapalag-palag na ginulpi ng Pinoy ang pinagmamalaking bata ni Maidana. About to throw, and as he does it, It'll be very surprising if he doesn't get the win. Big left hand again there. Hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand. Big left hand again there. He touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. He's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove, which he missed. And then he was put down. Fajardo just looking for that left hook every single in round 2. oh, it's shots. Another big left hand, and he's taken those two somehow. He's
But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't no, it? he's done. Big That's left it, hand that's it. again there. The referee jumps in, and that's a good decision from the referee, who missed. Taong 2019, isang undefeated Russian fighter ang nakasagupa ng Pinoy. Ang Russian prospect na si Mikhail Alekseev na noong mga panahon na yon ay may record na 12 wins, 4 knockouts at wala nga pong talo. Hindi nga po biro ang boksingerong ito, sapagkat ito rin ang boksingerong nagbigay ng kauna-unahang talo sa kababayan nating si Romero Duno. Inakala nga ng Russian boxer na ito na madali lang niyang matatalo ang Pinoy na si Roldan Aldea, subalit kakaibang bangis at lakas ang ipinakita ng ating kababayan. Agresibo ang Russian fighter na tila ba gustong pabagsakin agad ang ating Pinoy na bida. Subalit pagdating nga po ng round 8 ay ginulat ng Pinoy ang mga Rusong manonood nang pabagsakin ng ating bida ang kanilang pambato. Tulog ang Ruso sa lakas ng suntok na tumama. Они достигали цели. Подходит безумно. Это нокдаун. Если нет. Isang left uppercut mula sa ating bida ang tuluyang tumapos dito kay Alekseev. Вот сейчас мы